ang purpose ngano na ko digitudlo kay kung wala ako dire, naay mo padayon. Kung isang buli mamatay ko. Isang mo padayon. Wala. So, ang purpose ngano kailangan siya itudlo. For example, na ako sa Pueblo. Nagkataon nga na ako sa Pueblo, tapos karon na out to dire nga nakabalita nga nay ayo mo sakiton. Ay ari dire. O karon, pag ari dire, usa ni tabo. Ay, ate, bali na lang ka karon sa Sabado. Kay muulit to si Pastor Del. Instead na kamo ang naka-assign, gusto na sa Ginoo ipagamit ang iyang authority, ipagamit ang iyang gahom. Pwedeng dili to aksidente nga naabot tong tao diri nga masakiton, nga wala ko diri. Kaya naman, gusto ka challenge sa Ginoo. Sayang ang imong nakabunan, sayang ang imong anointing, sayang imong fasting, sayang imong ampo diri tagalas stress hapon kada adlaw. Pero wala kay kabutan sa imong mga sa imong anointing. So, unsay purpose nga pag-ampo? Unsay purpose nga ka nagtuon? Unsay purpose nga kag eskwela? Kay gusto nimo gamiton sa aktual. So, buto sa bot, bisag wala ko dire. Ang gamitan mo to. Always be ready. Kaya atong topic karon, no? 7 ways to increase your authority over demons. No, 7 ka butang aron mo increase, aron mo taas ang atong authority over demons. Pag maingon nga tag authority, mao ni mga butang nga kaya ni butak po ng isa ka tawo. Kaya naman, authorize ka. Example, nay nag-away diha. Ulangon ako, tapos birahon ako ko doon station. Mutawag mukan ka, muban ka dili. Isa wala ko normal nag-away ko to, anang oy, ano ba dili duha? Dalon to sa police station. Mutawag mo dili. Dili, isa ka? Pulis ba ka? Tapos karon, napad yung senaryo nga nani. Pag tanod ang mo takop nimo, usay mo maramdaman. Dili kay kang pulbaan. Pero testing ka pulis. Lahi mong kuan kay kabalo ka ang tanod, kung dili sa pagmalik sa tanod ako lang gi-emphasize nga ang tanod kung budakop siya, ang tao di kay madlok. Ngayon naman, kabalo siya, batuta lang dala. Pero pulis nga siya madlok, kaya taas ang authority. No, dili gusto ang Ginoo nga imong authority sa spiritual nga moral lang tanod. Pero wala nang gipasabot ang trabaho. Ang authority, ang iyang power, ang iyang function, dapat pulis ang imong authority. Ang pulis, kaya na dakpon ang mga tao sa isa ka istorya lang. Bisan babae ka. Bisan babae ka, niwang kayo, pulis. Bisan pulis ka nga, niwang kayo ng babae. Pag-ingon ka sa tao, bisan dako pa ka dako iglawas nga nag-away diha. Bisan babae, makamatlo sa away, mana ka. Pulis ko. Handlok siya. Pagkita na sa imong uniform, yung pulis. Bisan babae lang mo, takop siya, badakpan mo takop lawas. Kaya naman, naayo po. So, kailangan mag-increase imong authority, labi na ako mga leaders. No, kaning topic na to karon. Sa uban learning. Ang topic na to karon sa uban mga baguhan, kuan siya kanang information. Ibig sabihin, ma-aware lang, magka-idea lang ka. Pero sa mga tao nga leaders na nga gusto mong paggamit sa Ginoo, kaning message na ko karon para sa imuha, makatabang ni sa imong pagluto. So lahi tong nagkuha lang kag idea, lahi itong nakabalo lang ka, kaysa katong nagtuon ka, kay gusto nimo gamiton sa aktual. Paunsa jud gusto jud kong paggamit sa Ginoo, gusto jud mo ayon sa Ginoo. Gusto ko, sa panahong ampuan ako sa katao, no, maranasan niya ang tumaguan. Kaya ang deliverance, minit sa deliverance, pagkauson ka sa imong sitwasyon, palayaon ka sa imong bisyo. No? Kung asa ka nakagapo sa spiritual, no, gusto ka tanggalon sa Ginoo o walay lain deliver na to, walay lain mo pagawas mo diya, walay lain isa si Jesus. So, ingon pa dere. English na siya. Before anything else, understand this, authority over demon is given by Jesus. No, walay lain mo deliver si mo si Jesus, dili ang pastor. No, not earned by effort. We are learning to walk in in what he already won. Maong ang pastor na deliverance karon sa mga tao, gigamit sa Ginoo kay kapalang ano, tungod sa gimo ni Jesus sa cross. Kung pasabot, ang deliverance dili tungod sa pastor, tungod na sa kalayo sa balang espiritu. Tungod na sa power sa Holy Spirit, inaasin mo kasing-kasing, kay dili ka maka-deliverance, ikaw mismo demonyo. O bitaw, sige, cast out, dili mayo.
Dili mabagon, dili makuan, dili makalaya ang tao nga naman. Nga naman. Sige kasod demonyo, ikaw mismo demonyo mo kasing-kasing. Ayun ba dire? Ang deliverance, dili siya nakabase, kaya fasting ka. Dili, kaya na may uban, mag-fasting ta para makakasod ang demonyo. Mag-ambo ta para makakasod ang demonyo. No, mali na siya. Ang prayer o fasting nimo o pagbasa ng Bible, dili na mo ay makakasod sa demonyo. Kamala ka unsay makakasod sa demonyo? The power of the Holy Spirit. Ang imong fasting, no, mo nang fuel sa imong kalayo. No, prayer and fasting, Word of God, reading the Word of God, is a fuel of your fire. Pag lighter dyan. Lighter. Number 1, 7 ka butang para mo increase imong, ibig sabihin, musaka. So pag kailangan musaka imong anointing, imong authority. Kailangan mutaas imong ranggo. Kaya the moment mo increase ang imong ranggo sa spiritual, no, the more ka mahimong powerful. Yes, anod ka, okay man. Pero lahi yun ang imong authority pag pulis ka. Pag abot sa pulis, lahi pa itong authority kung general ka. Mo niyang kuan mo kanino. Mo niyang Holy Spirit. Mo niya atong effort. So, wala siya nisiga tungod kay sa imong effort. Nisiga ni siya tungod kay naa siya gasolina. Kay kung wala ni gasolina, kung di na ko ni ano, di siya musika. Ang imong sacrifice, no, fuel, nakatabang siya para makaproduce ng kalayo. Pero naa na kalayo na, pwede siya makaproduce. No, naa ng anointing. So, kailangan karon gamay nga effort. Pero dili ang imong effort na maoy na ayon sakit sa tao, para masabtan nimo kailangan mo maging sa spiritual. No, kung kailangan ka po ng imong effort, pero ang pinakatumong, ang pinaka-powerful dire, no? Ang oil, ang kalayo. So, ang nakasuno, dili ang imong effort. Ang nakasuno, ang katong iyang kalayo. Kating gikan dito mismo sa fuel. So, every time na mag-fasting ka, mukha ng fuel sa iyong kalayo. Number 1, ako ng dalion, know your authority comes from Jesus. So, kailangan mo mahibalaan karon asa gikan ang imong gahom. Kinsa ang source sa imong power. Example, parang maghiling ka. Kinsa ngalan mo? Example, pag si Nonoy, mangutang rito, utang ko, utangon dili. Dili. Pag maingon si Nonoy, muutang daw ang akong mama. 2 ka paracetamol. Tagaan. Pag gamito niya ang ngalan si mama, na ay impact may tabo. Na ay resulta may tabo. Kaya naman, kay si Nonoy, gigamit niya ang ngalan si mama, maoy kahitabo karon, nakuha niya ang breakthrough. So the same thing, kailangan mo masabtan, kakinsa gikan yung power. So na, gikan sa demonyo, gikan sa fallen angel, gikan sa mga engkanto, kaya naiuban na yung power, na hindi kanting. Pero kita dire sa simbahan, wala hindi kanting. No, kung naga na hindi kanting, sunugon din na to. Eh kung iya pa ta sa demonyo dire, ang ating-ating, ato na taguan, ato na gamiton. Pero kaya, ang atong gigamit, dili anting-anting. No? The power, sa gigamit? The power of the Holy Spirit. Huwag atong gigamit dire, ang pangalan ni Jesus. Dili, ito mga Latin, dili to. Dili ka to mga pananawas, dili po to. Dili ka tong, ang sabi ito ka na, ka na mga yam-yam, sabi ito ka na, mga orasyon, dili. No, what ay gigamit ng orasyon? No? Only the power of the name of Jesus. Mo nang kailangan mo balang karon kung kakinsang authority ang imong gita. Mo nang ang pulis pag naa sila i-aresto, magdala sila og warrant of arrest. Pag magdala sila og warrant of arrest, usa may tabo. Umingon sila gikan sa gobyerno. So ngano kinsa nagsugo si mga maari ka diri? Kitagaan ni warrant of arrest, trabaho lang namo ni, pero kay dai warrant of arrest, no? Dakpon ka na mo.
Ang pulis, di siya basa-basa mudakop o wala siya warrant o pares. So, kailangan ito masabtan karon. Kakinsa gikan ang iyong power. Asa gikan ang authority. No? Gusto ko kinuna ganina? Gikan sa Holy Spirit. Kita nagsugo. Jesus. Amen. Kaya ng Ginoo sa Luke 10:19, behold, I give you the authority over all the power of the enemy. Gitagaan na di kagahom. Ingo pa sa Luke 10:19, I have given you the authority. Ibig sabihin, kung sa tong ihimo ni Jesus sa una, pwede niya iharap mo. Pasodel, nautan din mo pagkatao. Nakapatay ko, nagsyabu ko, nag-inom ko, palahubog ko. Pwede ba ko gamitin sa Ginoo? Imbas ni Jesus, wala ko nangita og perfectong tao para lang ma-demonstrate akong power. Nangita siya og available. Nangita siya og willing. Nangita siya og kanang willing mapagamit. Na ay willingness mabag-o. Kaya kung nangita ang Ginoo perfecto nga leader, walay tipo kalibutan, walay pasado. Pero ang ipangita sa Ginoo, willing heart. Ang pangunta na karon, ang question sa Ginoo karon, are you willing to sacrifice? Are you willing to, are you willing to grab the opportunity na magpagamit sa kuha? Pero kung makita sa Ginoo karon samtang galinggon kay mo na gusto mo magpagamit sa Ginoo, you are qualified. Kaning ko ng Ginoo, come to me and I will answer you. Yung pa siya dire, behold, I give you the authority. Gitagaan na di kagahom. Purtipot pasapot. Gitagaan di kag authority. Ikaw nang tagiya. Ibig sabihin, we are steward. No? Muro tag-manager lang. Tag-manage lang sa gawon sa Ginoo. Por dili kita ang naigahom. Sample. Company. Kisa nang usog diya? Para masabda na to. Kailangan mag-increase ang imong spiritual aspect. Kapag ano, pagka-open lang sa trabaho, pag-leader lang sa trabaho, ang maglandaw si mo ana, makulbaan ka, gamay. Pag-checker mo doon, makulbaan ka. Gamay-gamay. Ang makulbaan ka pong ka. Pagka mo doon, kita ka trabaho planta na rin. Pag mo doon lang manikuan, supervisor, accusing, doon lang QC. QC. Sakto lang. Pag mo doon lang supervisor, madungag ka ng kulba. Pag mo doon ang manager, kung sa'yo ba tayo ninyo? Tarantar ka. Munang, kailangan mo increase ka sa spiritual, kaya nga naman, ang demonyo ng atong kalaban, na ay level of rankings. Pag budo lang katong checker, pero wala lang, normal lang. Pag budo lang QC, normal lang po. Pag budo lang supervisor, madunga ka ng kakulba sa demonyo. The moment nga mo increase ka sa spiritual, the moment nga mabago ka, makontrol mo yung emotion, makontrol mo yung una-una, no? Change the way you think. Pag-buwan, paunsa ka mag-una-una. Kaya the moment mo increase ka sa spiritual, no? Demons are trembled. Ibig sabihin, the more ka mag-increase sa spiritual, ang demonyo, mapuno sa hadlok. Change the way you think. Isa na naka-experience. Manager pa na. Saan ko na natag-iya? Anak sa tag-iya. Kami ni Cristobal, Pastor Cristobal, namin experience anak sa planta. Pati nga alam pag mingon ganit, bisita ang anak sa tag-iya sa planta. Kapag mo, ato mga tagtaran nga limpyo kayo ipakita. Hadlok kayo pati manager, hadlok. Tapos kato mga iprano, puti kayo. Pero pag normal days lang, normal lang yung nagamit. Ibig sabihin, the more mag-increase ang imong rankings, the more ka mahimong anak sa Ginoo. No? Ang nibisita sa mo dito, sa planta, ako sa tag-iya gani, ako lang gani. Pero ang kahadlok sa tao, pati manager, kakulbaan. Ibig sabihin, the more mag-increase ang imong power, ang imong pagnalaga sa Ginoo, the more ka mo matured, ibig sabihin matured mo na. The more ka mo matured, the more mahadlok ang demonyo sa mga. Pag mahadlok ang demonyo sa mga, the more siya musunod. The more siya makabatik kahadlok, ang demonyo, the more siya musunod. No? Number 1 to. Number 2, use the name of Jesus. Para mag-increase yung authority, yung sa Bible, don't use the name
in God in vain. Ayaw gamita ang pangalan sa Ginoo sa iya. Mapandor ka ay Ginoo ko. Makan ka, makulbaan ka. Jesus, mana ka. Ayaw gamita sa walay yung imagine, si Julan, naarito ka tindog ko. Mukha ko ka Julan, oh. Ah, Julan! Si Julan ka ron? Magdoon si Julan ako, mingon na si Julan. Basta dahil sa man. Hindi na ko siya gusto. The moment, ayun sa Bible, huwag mong gamitin. Isa na sa 10 commandments, tama? Kita ka ko na, bandayan na. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabulihan. Makulbaan ka, Ginoo ko. No, hindi mo na daotan nga matawag ang Ginoo. Ay mo na. Pero kung tawagon mo pag wala kay lahi istorya. Kung kita ganit tao si Julan, ako tawagon na dito galing ko na Julan. Kami gipamatin Julan. Tawagon ako sa din. Pag tawag na ko siya, walang pansin. Kasi mo matiyon. Rejected. The moment imong gamito ng ngalan ni Jesus sa wala hinungdan. Ay na ay something no sa taga niya mystery ang pangalan ni Jesus. Dili siya pwede gamiton sa walay kabuluhan. Kaya naman, kaya niya ayuhon ang sakit. Kaya maayo ang sakit. Kaya mabago yung kinabuhi. No? By using the name of Jesus. Na ay mga sitwasyon nga lisod na sa kinabuhi, basta gamitan lang pangalan ni Jesus. Sakit balatian karon ayun sa Ginoo. Tapos ato rang gamiton. Hallelujah, thank you. Ang thank you Jesus, pwede pa na. Ano may ka, Ginoo ko. Kada pandol lang ka, tawagan mo Ginoo ko. Tawaga ang Ginoo sa panahon na yung kinalan niya. Ayaw siya tawagan kay nakayawan ka, no? Nakasalat na sa Ginoo diyan. Every time nga gamiton mo tong pangalan ni Jesus sa walay kabuluhan, nakasalat na sa Ginoo. Kayo pa Ginoo, no? Ayaw gamita ang akong pangalan sa walay kabuluhan. Ay kung imo nang gamitan, nakasalat ka sa Ginoo. No? Always use the name of Jesus properly. Kay the moment gamiton mo pangalan ni Jesus, no? Naisakit na maayo. Wala mo kuningon din eh. Sa pangalan ni Bidjot, maayo ka. Wala na. Ang akong gaingon, in the name of Jesus, you are healed. Mo nang na ay something no pag gamiton mo Jesus. Sige para masabot na to para makarelate mo. Mangutang ka. Kabar karon, maulo ka mangutang. Pero sa panahong nangutang sa tao tapos ang imong utangan pamilya ni Julan. Tapos niya na ko, utang ko. Tapos mana si Julan karon no. Ay, aso sa diamond. Sige, pakatagaw ka naman. Gamit ako ng Julan. Gano ko naka-utang sa tao. Sama, giyon ko dili ka nunoy, nunoy bata. Ay, noy. Si Nonoy. Mangutan siya dito lang ti lusing wag ka ng tisker. Makautang dili. Kung tisker te, dili siya pautangon. Pero pag si Nonoy mo gamit utang ko, ingon ako mama. Pag gamiton niya ang ngalan sa inahan, makautang siya. The same thing, every time nga muampo ka sa mga masakiton, gamita ang pangalan ni Jesus, tibo kasing-kasing, gamita ang pangalan ni Jesus, nga maayo Diyos siya. Ano man? In vain. Do not use the name of the Lord in vain. Walay kabuluhan. Number 1, know your authority comes from Jesus. Kailangan may balaan mo nga imong authority, dili gikan sa gobyerno, dili gikan sa mga anting-anting, dili gikan sa mga witchcraft. Ang imong authority dili gikan sa sa mga presidente. Ang imong authority gikan sa langit. Gikan ka Jesus. No, number 2, gamit ang pangalan ni Jesus. Kay ingon pa diri sa Mark 16:17, at ito ang mga palatanda ang makikita sa mga taong sumampalataya sa akin. Mao ni mga sign. Pag isa ka believer sa Jesus, mao ni ang sign. No, pag mingon tag followers, unsay buto sabot. Unsay gihimo ni Jesus, mao pag mingon. Kung si Jesus nag-ayog masakiton, iba si Jesus, mao ni mga senyales. Unsay mga senyales nga Amerikano ka? Nakaila Amerikano. Kita kay kugkan. Senyales. Puti. Tasong ilong. Blue eyes. No? Pointed nose. Tapos tason. So, mailan na to siya nga, isa siya ka, na siya breeding sa foreigner. No? Pinaagi sa ito nakita. Na mga sign. Pero, as a Christian, naapot yung mga senyales that you are a true believers of Jesus Christ. Kung sa mga senyales,
sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ano? Nakaya nakakuan? Siya lang isa, siya lang. Siya ra. Blessed evening, sis. No? Ingin pa din sa mo na yung mga sayang nga isa ka believers ni Jesus. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kagisang kapangyarihan. Imuha o kay Jesus. Kana makaayo kag masakiton. Imuha o gikan kay Jesus. Gikan na sa gahom ni Jesus. So pag gikan sa gahom ni Jesus, ibalik nato ang glory sa Ginoo. Dili pwede nga naayo ang sakit, mingon ka. Ako pastor dia, grabe ko mag-fasting dire, grabe ko mag-ampo. Naayo ang tao dito kasi mag-ampo. Naayo ang tao tungod sa gihimo ni Jesus sa cross. No, kailangan to maayo tungod dito kay baka ang uban dire gusto yung mo liyan sa mga masakiton ba? Kailangan mo ang training. Kay ang tao mugunit og pusel dakong Armalite, kung di mo agi training, ang tawag na rebelde. Di mo sunod. Stubborn spirit. Kahit. So, para sa panahon gamiton ka sa Ginoo, mura ka ng mura ka ng palay. Tamor siya matubugatan sa butil. Tamor siya man ubos. Tamor siya mamunga. Tamor siya mas gamiton sa Ginoo. Tamor siya nga daganayo mga masakiton. Tamor siya maayo mo preach. Tamor siya maayo mo explain. Tamor siya nga mamunga. Ang picture sa usa ka Kristiyano, mura siya kanang alay nga napuno sa butil. Tamor siya mamunga, tamor siya ubos. Tamor kam gamiton sa Ginoo, tamor kam pakubaba. Og ayaw ipataas ang imong simbahan, ayaw ipataas ang ngalan nimo, no, wala kay lahi ipataas, Jesus. Kay the moment imong ilogon ang glory, imong giawas-awasan imong anointing. Imbis kay i-increase sa Ginoo imong anointing, bagsak na. Stagnant. No, kabalo naman ta. Ang usa ka tubig nga di makaliyo, mabulok. Mamunimaho. Pero ang tubig nga tuloy-tuloy, limpyo. Munang, every time nga ang kuno na to ang glory. Alam mo na, yung isa ka tao, imagine na, isa ka paralyzed, nakatindog. Pare atong testimony, kung saan ako testimony, atong nagkrusada ta rito sa Corwa, yun na sayang itong mga sakripisyo, palakpakan to. No, atong gaglingon, ay nag-respond ta sa calling ninyo sa Ginoo. Atong nagkrusada ta sa Ayala. No, first ever crusade na to. Pero wala tagi pakya sa Ginoo. Nag-chat ko kay pastor, dagan kay pangayong mga sakiton. Buto sa bot kato inyong fasting, no? Nahimo to siyang fuel sa milagro sa Ginoo. So, imagine ha, wala ni ato sa crusade ang masakiton, paralyzed katong nabuang utok. Pero tingala kag ayo. Tungod sa isa ka panapataya, sa isa kinahan nga dili na ko madalang akong bana dili gibukat kayo, pwede ba nimo pastor nga i-pray na lang ko pastor nga iampo dito nga malukit ang imong declaration siya. Mga pila lang ka bulan, nakalakaw ang paralyzed. For how many years gani mga tindog. So, umutong na naon, ako tulogan po. Nag-fasting ko, no? Dili atong fasting ang inundan nga no, naayo ang sakit sa tao. No? Kundi ang finished work ni Jesus. Tungod sa wala si butang na ang finished work of Jesus Christ of Nazareth. Oh, magpapalaya sila ng mga samang espiritu. Magsasalita sila ng iba't ibang wika. No, the power is not in you, no, but it's in His name. Number 3 gani. Walk in relationship, not techniques. Natoy na dungan ako ng encouragement, no? Born again is not a religion, no, it is a relationship. No, usahay, grabe ta mag-explain nga. It's all about relationship. Pero pag imong buta matutuwa na, kumusta imong relasyon sa Ginoo? Kumusta imong prayer life? Kung ka lang, pray time, pray ko. Kaya ingon ba dire? No? The secret para mo increase mong anointing, para mas gamiton ka pa kayo sa Ginoo. Sama sa akong ingon, the more ka gamiton sa Ginoo, the more ang demonyo mahadlok sa mo. Ingon dire no? Walk in relationship, not techniques. Dili tungod sa iyo. Wala nakasat ng demonyo tungod kay fasting ka, mayo ka mo preach. Ha? Techniques. Walk in relationship. Ayun ba dire sa Acts 9:10? No? Jesus I know and Paul I know, but who are you? Kani kasi nga time
sikat na kaayo ang mga apostoles, gakaso og demonyo, gaayog mo sakiton. Og naay mga grupo sa mga Unsa mga grupo sila ba? Limot ko. Acts 19 verse 15. Sa mga Levita ba na sila mga kwan? Atong mga kwan? Basta nagkaso sa demonyo, pag guman nila nagkaso, ang bakal sila, gibutog sila. Gidestroy sila. To the point. Ibig kay ilang palayason ang daw ng espiritu, sila noon gisumbag gibunog. Kus niya meron daw ng espiritu. Yung ba dere? Sa verse 15, sinubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus. Ganoon din si Pablo. Pero sino naman kayo? Kailangan sa spiritual, makailan di mo niyo sumuha. Kung kinsa ka sa mata sa Ginoo. Every time na mag-ambo ka, makita na sa demonyo. No, ang demonyo, sa panahon mo luhod ka, sa panahon mo pikaw na lang mong tuhod. Ayun siya, patay. Uyugo na po na itong kingdom. Ayun pa siya dire. Dire na gipakita. Pagkasaot nila, gitubag sila sa demonyo. Kaila ko kay Jesus. Kaila ko ni Apostol Paul. Kinsa ka? Kaya nga naman, kasi niya, kinsa ka? Imo kong gireview, imo kong gikas out. Ikaw nga nagkas out sa kuha, para mo kasi musulod. Sa ikaw ha? Tawa raman di ka at bunog sila noon. So kailangan, ang sikreto dire, kailangan ni mo lalong nga relasyon sa Ginoo. Diba? Diba ikaw, nakaikon? Isya Paul, kawatan ka. Ikaso ato mong espiritu sa kawatan. So takon ka to. Iba demonyo. Sige kaso sa kuha, nahanap ko si musulod yapon. Wala kaya ginursol, kawatan lang yapon ka. Imong gikasot ng kawatan, espiritu sa pagkawatan, hawa. Kaya ikaw dahil kawatan to. Imong gik... Muna ingon demonyo dire sa mga apostoles. Igina niya. Jesus, I know. Kilala ko si Jesus. And Paul, I know. Kilala ko si Apostle Paul. But, who are you? Kinsa ka, pare mo kong palayason. Ako tagiya sa mga kinabuhi. Ako gagundol sa mga palayason ko mo. So, pareho sila nag-cast out. Ang mga disciple nag-cast out ng demonyo. Pero, nailalong relasyon kay Jesus. Ang mga grupo sa mga kaning grupo nga mga leader sa una, nag-cast out po sila ng demonyo. Pero wala sila relasyon kay Jesus. Parang nasabtan ako dire. Authority, isulat na authority flows from intimacy, not imitation. Ang authority, ang imong otoridad sa spiritual, mag-function na siya, no? Based kung unsa ka kalalong sa iyong relasyon sa Ginoo. No? Some of us, gusto ka gamiton sa Ginoo, to the point na ingon na to, ha? Authority flows from intimacy, not imitation. Ang authority, mag-flow siya, tato gamot, gusto na ko makita. Ang gusto, gamiton sa Ginoo. Mga baguhan, okay na? No, tanang na gusto. But the requirement is deep intimacy. Yes, ang intimacy, dili na mapansin sa tao. Di na ma-recognize sa tao ang imong pag-ampo, di na ma-recognize. Ang tao, sa panahong nakailalong na relasyon sa Ginoo, dili sila ma-impress. Ilasan. Kung ka asa sila ma-impress, sa resulta. Sa panahong nagluhod ka, nag-ampo ka kadlaw, nag-ampo ka gabi, bagong tulog, nag-ampo 3 times a day ka mag-ampo sa Ginoo. Hindi na mga religious. Pero sa panahong gamito na may mong authority, imong giampuan ang masakiton. Nayon sakit. Palakpak sila. So wala nila na-appreciate ang imong sakripisyo, pero na-appreciate nila ang resulta. So wala nila na-appreciate ang imong sacrifice, nakita nila ang imong resulta. Manang ingon pa siya dire. As a Christian, no? Authority flows from intimacy. Gusto ko mag-increase in authority, kailangan imong relasyon sa Ginoo lalo. Number 4. Pinata. Ingon pa dire sa number 4. Live a submitted and obedient life. Submit to God. No? Kung gusto ka mag-increase imong authority sa spiritual, no, submit to your mentor. Live a submitted and obedient life. Submit to God. Kaingon din sa James 4:7, submit to God.
resist the devil and he will flee. Abi yung tag, resist. Alay ka lang. Example lang. Example na lang. Imagine na ni. Imagine na ni kuha siya. Oh, ibig sabihin sa resist, hindi na yung gusto. Sa inom, sigarilyo, mobile games, o kung sa mga kapuangan diya. Kana bang, kumakaon mo siya, kumahimo mo siya, murubag. Pero pag nagbisyo ka balik, pagkaon, murubag, nagkaon mo sa kabutang, murubag, di ka luon, gusto sa bot, gusto mo sa kabutang. Pero pag nahimo mo sa kabutang, tapos nang luod, tapos sakit isang kasing-kasing, nagsisi ka, bot mo sa bot, di ka gusto sa hindi mo. Natala lang ka. Example, imagine na niya, kung na nagkaon rin, tapos ito, ano lang. Kani siya, butata. Kai sa iring. Tapos ako yan. Imagine na lang. Resist ka. Kung di po ko sa ka. Ang meaning sa resist, dili ko. Kabalo ko hugaw na. Mana yung mga ginawa dire? Ligot lang, kapakalan sa Yolan. Ay, parang clever. Ginito. Authority flows from it. Ay, James 4:7, resist the devil and he will. Makaon ka sa mga bisyo. No? Pero, may mga panahon gipugos ka, makaon mo. Pero di ka gusto sa pagsunod. O lang, ang nakanindot, pagka ang usa ka butang, di mo gusto, nga imo na subukan balik. Nakay kalungkutan sa mong kasing-kasing. O katong kalungkutan sa mong kasing-kasing, maotoy ni tulak para maginulsol ka sa sala. Pero ang problema sa tuwa, dali makasala, dugay maginulsol. Kung gusto ka, dili makaugat. Kang, kuha ka ganyan. Kuha ka baso sa, kuha ka ng galon-galon. Ang anong kuhan? Ano ito dayo? Ano ito? Tapos kuha ka ito. Take tubig ka. Take tubig ko. Ang purpose, kita din na kami mo kag sala. Taas ka mo. Kaya mo kag sala. Sa panahon na himo ni mong sala, wa ka nalipay. Nalungkot ka. Ika, ano himo mo to nako? Ano nakatupag magugani na? Ano? Nadala mo sa emotion? Ano nadala mo ko sa kulas? Ano nadala mo ko sa temptation? Nakainom ko? Ano nadala mo ko sa games? Ano nadula ko sa scatter? Ano siguro na himo to nako? Tapos malungkot ka. Bot pa sa bot. Kialaw na. Mo nang ang tawagan na godly sorrow. No? Godly nga kalungkutan. Sa na Diyos doon nga kalungkutan sa saya. Apa sa kaguol? Godly nga kaguol. Kristohanon nga kaguol. No, ang purpose ngano ka kaguol, no? Dako ni tabang para kanindot lang sa panahong mag-uol ka sa panahong magayong sala. Kay walay garantiya nga isa nakaka-righteous. Ibig sabihin, pag once gitawat mo sa Jesus tibo kasing-kasing, automatically you are perfect in the sight of God. Imagine ha, galing ko karon. Nagana ang Ginoo mo, perfect ako na ko. Ano tao? Makasalanan na, nakasalanan gapon ng demonyo. Hindi, para sa kuha perfect siya. Nakatry na mo dire ka nang in love ka sa tao. Tsaka na mingon nga mga gusto mong anak. Playboy kayo na. Makapad kayo na. Tapos kawatan pa yun. Tapos pamunog pa yun. Ikaw in love. Di ka uminaw sila. Para sa ko ang perfect siya. Yan na yun. So ibig sabihin, ang Ginoo, no? Tungkol ka in love kayo sa tao, ang lantaw na siya mo perfect. Pero walay assurance, ingon ng Bible, ang matuwid pag bumagsak ay bumabangon ng 7 beses. O, ito matuwid. Pero kung masama ka, punta sa bot, hindi na bangon. Mailan mo karoon ang usa ka tao, no dautan na siya sa panahon, hindi na siya maginulso sa sala. Pero pag isa ka gustuhan nun, nahugno, no? Mga ipasaylo. Ang tawag si mo na perfect. Kaya naman, ang taong matuwid, pag bumagsak, punta sa bot, wala assurance na anak na kasagin, hindi na ka makasala. Pero kani ang sa panahon nakasala ka, mura ka na nakakaunog ka ng hugaw. Kati ni mo gusto. Pero sa una, gusto ni mo.
Para sige, nani. Isa tayo kau iro sa una. Taas ka mo. Ikaw iro sa una, taas ka mo, taas. Oh, nihila ka sa una, di ako. Nagsupa ko sa una, nihila ka. Siya pa, nagkanas kilit to? Isip ko dali, karon, taas ka mo, katong mga ikaw iro sa una, tapos karon dili na. Taas. Karon, kung ikaw ang iro, kung sa'yo ba tayo nimo? Load ng gano? Or marang magtubig-tubig yung baba. Inanang ba tayo yung karon, magtubig-tubig na, tapos kahain na tayong piling. Pero, ang pangutan na karon, nga no sa una, pag mukha ang iro, ang tao siyang ginawa. Pero sa panahong, imo na siya gibuyan, no? Pagkaon mo balik, bugawan na ka, luton ka. So, nasabtan na niyo ang topic. Sa una, pag nakasala ka, parang gana si mga, pasikat pa noon, nag-anak ko ganina, nag-anak ko ganina. Pero karon, so, pakita ko pastor, ilong ko, nagtutuan ko, binugoy ko, ibig sabihin, wala ka nalipay. Sa una, mo tayo mong lami ka unang sa una, lami mong gina-enjoy, marang iro ba? Pagka tugay na mo sa kuhan, matugay ka, luto na ka. So, ibig sabihin, ang imong enjoyment sa una, struggle mo karon. Ang tawag sa mga perfect. Yan naman. Kanang imong struggle, mauna yung imbitasyon sa Ginoo nga para maghinursog ka, dili para mulayo. Ang wala rin kasi ng ilo ko, conviction na siya nga maligo ka. Conviction na siya nga maligo ka. Maraming mo kanina. Pag bubahoy mong ilo, dili solusyon ang mulayo sa tubig. Tamo sa muduos tubig. Mo nang meaning sa righteous. Sa panahong matumba siya, mubawi siya. Okay na. Verse number 5. Magpakasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Number 5. Increase authority through prayer and fasting. Diri na. Number 5. Increase, no? Ipasaka im authority through prayer and fasting. So, ato mga wala nakapas. The more ka mo taas imong rango, the more ka mahimong maghadlok. O tingon ko, pareha sa planta. Pagkauban mo trabahante kasi naligan lang, di pa kay ka mahadlok. Pag checker na, wag siya kita mo increase imong hadlok. Pag mahimo na kang supervisor na mo doon, mas mo increase imong hadlok. Pag mahimo ng manager ang muduol sa mo, mas mo increase imong hadlok. Anak sa tagiya mo doon sa imo, mas mahadlok ka. Puto sabot, the more ka mag-increase ang imong authority, the more ka mabutang sa position, kung nasabtan mo, ay ma-child God, anak ko sa Ginoo, the more ang demonyo mahadlok sa imong kinabuhi. No? True prayer and fasting. So, ang prayer o fasting, hindi na mo ay makakasado demonyo. Pero pinaagi sa prayer and fasting, ni-increase ang imong authority. Bantayan na nyo, bantayan. Ako na yung istorya. No, through prayer and fasting, nag-increase imong authority. Dili ang imong fasting o ang imong kampo, mo ay nakapalaya sa demonyo, nakapayag sakit. No? Kundi ang benefit sa prayer and fasting, i-increase ka, isaka ka. Kasi yung padre, this kind, yung bang ginawa sa Mark 9:29, this kind comes out by nothing but prayer and fasting. No? Mapapalayas nilang ang masamang espiritu na ito through prayer and fasting. Nga naman, ang mga disciple ni Jesus, pinagkauban kay Jesus. Pero wala sila fasting. Kristiyano sila, believer sila, follower sila ni Jesus. Sa panahon na yun, nasudlag daw ang espiritu. Kita lang silang atubangan. Layo sa Jesus. Ilang kay kasap, out! Layas! Nasa line knowledge. Out! Wala na gawas. Ato sila ka Jesus, Lord. Ato sila ka Jesus. Ato sila ka Jesus, Lord. Ay, papahir ito. Ang kay kasap, di man magawas. Hindi mo nyo. Iba si Jesus. Hanggang ngayon, bata pa rin kayo. Matagal nyo na akong kasama hanggang ngayon. Hindi nyo pa rin naunawaan ang kaharian ng Diyos. No, matagal na tayong magkasama, pero hanggang ngayon, immature ka pa rin. Kaya yung padre, matuloy yung Jesus, ang mga ganyang uri ng masamang espiritu, pero hindi yan mapapalayas. Mapapalayas lang yan sa mamagitan ng prayer and fasting.
Not through prayer and fasting, you are increasing your authority. Ano ayaw katingalang, ano ka sabi sa fasting na to? Ano man? Para mag-increase ka sa pananampalataya. No, prayer and fasting is not to prayer and fasting is not to destroy you, but to empower you. No, prayer and fasting not to dili para pahirapan ka, kundi para ikuan ka, isutukan niyo, empowerment ka sa Ginoo. Kani ko si Jesus, pinagi, kay nagkasusunod demonyo, wala ning gawas, wala ning patuo. Kay some battle required spiritual weight. Kay kabugaton, kailangan ka mo increase sa spiritual. Dapat dili ka tanod sa spiritual. Kay kung tanod lang ka lisod, madakpan ng tao. Ano, batuta, protesting ka pulis. Ano pa na to? Tanod yun. Ada, ganang ka. Yung, ganang pa mo. Wala'y pusil. Pero pag na'y pusil, lumakuri. Wala, taas ka mo. Surrender. Kaya naman, taas ang authority. Pareho na sa gobyerno ng trabaho. Pero lahi-lahi ang response sa demonyo. Kaya naman, lahi ang response sa demonyo. Patahong ka pasaway ba? Pag tanod ang mudakop, nana sa doon, budakan ba yun? Tanod lang, ito naman, patuta lang man dala. Pero pag pusil lang dala. Oy, lumakuri. Ano ang kapusil? Taas kamay. Submit. So, nasabtan ninyo kung ba? Sabot na ako. Kailangan mulago ka sa spiritual. So, paon sa may balaan ang mature ka Christian? Uhaw siya. Pag ang taong matured, hindi na siya kailangan pagbasa Bible. Pag-ampo. Hindi na siya. Ang taong matured, Julan, ikaw, pili ka din mo rin. Hindi to. Imong mama, sige pag-rebansin mong kaon din. Oy, Julan, ano ito ara? Oh, alas 8 ha, kumigita. Ano ba, mga din na? Kakulong siya yung anak matured naman God. Pag gutom mo na mukha, una. Pag nakasala na, mga inulso na. Natumba si Julan. Julan, natumba ka, Julan? O, mang, asa mga karon? Naadi rin, higda lang. Kaya natumba man ko. Ang tao mature, tindong na sa mong God. Kaya pala, di siya gusto manatili siya bugaw. Huwag ang taong mature, pag baho ng ilo, baho ng lawas, kuligo na. So, di rin masabtan. Mailan ni mo nga immature Christian ka, sa panahon makasala ka. Mas pilion ni mo mulayo. Ito kang bata, nabuling na, muha na lang o. Natumba na, hanggang hilap siya. Hilap pa yun, hanap pa yun o. Pero pag matured, tubig ang pangita. Ibig sabihin, nangita kang solusyon. So, ang mature Christian, maglantaw sa sitwasyon. Pero pag mature na ka, ang imuno naon, unsang impact ka niya sa buwan. Example, insultuhon ka. Ang usunod sa imuno na, Lord, kabalo ko na alam kay please yung kiyandam. Every time nga masakit, yes, sakit ang insulto. Pero pag pag imong usbo ng imong nahuna, no, indot. No, ma-response yung tarong, kaya naman. Kaya kabalo ka, unsa ang kasunod ka na. Ano pag-away ba? Number 6, be filled and led by the Holy Spirit. Kung sa Christian, para ma-increase ang authority, kailangan ka be filled ka sa Banal na Espiritu. Be filled and led by the Holy Ghost. Do not led by your emotion. No, because emotion is dangerous. Feelings is dangerous. Kung sa tuwing sa kuhan sa Bible, heart is deceitful. Buto sabot, mapanglinlang ang puso. At tingala ka, mahal mo karon after 3 months, dili na. Mahal mo sa una, karon dili na. Ibig sabihin, sa panahong masuko ka, mawala ang gumano sa tao. Sa panahong masuko ka, mausap yung desisyon. Unang ayaw ka o expect ka kanay mong tapat karon, no? Year 2027, katapat pagkapunan mo karon. Pwedeng wala na dire. No? Samtang naapa siya. No, kailangan mo siya ipag-pray sa Ginoo. Ayon dire sa Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. No, kung gusto ka mag-increase sa spiritual, be filled by the Holy Ghost. No, always declare, Holy Spirit, fill me. Lord, punuin mo ako, Panginoon. No, iyan ang himuon. Speak in tongues. Speak the language of heaven. Be filled by the Holy Spirit. Kaya kung ano mga naingon na uban, pag mag-speak in tongues ka, demonyo daw ka. Demonyo na. Ang resulta mo ko ng pangtaon. Kaya, buta ta, speak in tongues ko dire. Speak in tongues ko. Baka mag-speak in tongues ng rape.
Kato demonyo, no? Huwag ka mag-speak in tongues. Nilubag tao. Huwag ka mag-speak in tongues. Gidaot ng gamay. Isulong dayon. Sumpagay dayon. Mo itong demonyo. Pero kung pagkahuman mag-speak in tongues, nabagoy mo kinabuhi. Wala yung sa Bible, sometimes, lisod sabto ng pamaagi sa Ginoo. Usay, kung di mo masabtan ng pamaagi sa Ginoo, lantawa ang pamaagi sa resulta. So, wala ka nagbase kung unsa ang pamaagi. Nagbase ta sa resulta. The moment nag-speak in tongues ka, no? Diyan ka mapagkaya sa mga Espiritu. Kaya ang mga disciple ni Jesus, pero ako nabantayan sa itong mga disciple dire, mga leaders, tipid ka ayaw mag-speak in tongues. No, sayangan sila nga mag-ampo sila nga di na masabtan. Wala ba kayo sa Bible? Sa panahon mag-speak in tongues ka. Pero amot lang siguro, mag-pray mo ako, basta mo pray ko, mag-worship lang ko. Hindi mo kasi kampo. Kapag naman ako, sila ko ganta, speak in tongues. Hindi na ko maingon, Lord. Salas ako mag-ampo sa mga kandali lang. Pag mag-ampo mo sa Ginoo, para mapil mo sa Banal na Espiritu, speak the language of heaven. Kanin ko ng Bible, ang taong nagsasalita ng iba't ibang wika ay hindi natutunan, ay pinapatibay ang kanyang sarili. At ang tao ay nakipagsalita ng iba't ibang wika, nakikipag-usap sa Diyos, hindi sa tao. Dahil wala makaunawa sa kanya. Wala yung makasabot sa imo ha. Isang bansa. Pero tuturo ako ng nadlaw, lanay ang speaking tongues. Kagang klase. O mahimo lang demonic ang imong speaking tongues sa panahong nag-speaking tongues ka na naakay kaguos mo kasi. Naakay pagdumot. Tingala kasi speaking tongues. Tingala ka, lalo kami munduotan. Ano man? Dili mo kasi. Last, exercise authority consistently. Kasi pasabutan eh. Kailangan mo i-exercise ang imong authority. Para unsa? Para ma-master nimo. Kung di na ka makulbaan. Kaya ba dire sa Luke 10:17? Even the demons are subject to us in your name. Oh, masayang bumalik ang 72 na tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kaning 72, dili ng disciple ni Jesus. Dili ni mga apostoles, 72 pinili, mga willing. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, kahit po ang masamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan niyo. Kailangan mo, di ba, example, nakagiampuan na ayaw sakit, di na siya pwede nga imong i-stop. Kaya bisan, wait lang ha. Pare ako, vaccine ko. Kung di na ako na-exercise ang akong vaccine, pwede na ako malimitan. Unang, damor na ko siya tudluan, damor ko ma-bright. Jab, straight, hook. Damor ko siya matimanan. So, ibig sabihin, damor ka magtudlo, damor ka ma-bright. Mabito ang mga maestro, kung baguhang maestro, maglanto pa siya sa PowerPoint. Pero na yung mga maestro, nga pabalik-balik ng ilang topic, mo dito lang major, no, tibukin na buhay nila siguro mga 10 years, 15 years na sila katudlo. At tingala ka, wala na yung kopya. Silang istorya. Kaya naman, na-master nila ang ilang topic. Ano naman, gi-practice na ang classes ko na. So, exercise. Kung nakitaho, ano ba? Mga estudyante ha? Pero make sure you are prayerful 3 times a day. Sa mga nakita man, anay mo kasi sa kitiyan. Okay, sa kitang tiyan. Oy, ay magdudua. Sa kitang tiyan. Sige, puan ka. Puan baka gusto ka mayo. Siya gusto. Puan mo. Ay, nataasa kayo. In the name of Jesus. Ibong ibulgar ang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit, I command sickness. Come out! Come out, house! Dayas sa pangalan ni Jesus. I declare complete healing. You are healed. So, united ako. Saka, wala man. Wala sakit. Sabot to sabot. Kapag ingon nila, wala yung sakit. Wala kailangan ingon ina. Jesus is real. Dili ako na ayaw ni mo si Jesus. Oh, karon gayon mo nga Jesus. Okay na ba dawaton mo si Jesus? Okay na ba yung mata pasalamatan natong Ginoo? Ginoong Jesus, idawat ka sa akong kinabuhi. Simple lang kayo. Exercise. Naisakit ang ulo. I-pray dayon. Sabi ng classmate mo kanang di mo tuwa sa Ginoo, ipa-experience ang milagro. Pinagi sa authority ng gata sa Ginoo. Amen. No? At authority, sulat ni, authority grows with use. Ma-increase ang imong si Jolot ay talent sa kanta. Ay, kanta ni. Pero kung sige na siya kanta, o magpatudlo kayo sa mentor, maring nila, gipanganak ka, nga gwapo na imong tingog daan. Pero mas musamot nagkagwapo ang imong tingog, mas mo enhance na imong tingog sa panahon na akay mentor. Sa panahon sige na mo nagpraktison. Ano sa mana kayo? Para ako sa boxing, dugin ako sa kare, pagkuhan man ko, dugin ako kulit bulan, pagkuhan man ko. Inakurong mo pasyon. Naglisuran man ko, nabaguhan ko. But pasabot, kung dili siya consistent ang imong pagpangalaga, dili consistent ang imong pag-heal the sick.
pag deliverance, punta sa boss, pwede ka malimot, anak. Pwede ka mabaguhan. The more mo siya gina-practice, the more mo siya ma-master. No? The more mo ma-practice, the more di mo ma-master ang healing deliverance. No, demons respond, apin mo man. Demons, inani ang mentoring. Walay insight. Pero kabulo ko nakinatunan karon. Nakinatunan wala. Ana. No? Demons respond kana siya, ako ning gibilaran, ako ning gistadihan, ako ning gipangay sa Ginoo. No? Nag-sacrifice man ko sa pastor, no, gusto mo na makita ang akong mga members. No, nag-sacrifice ko pod na maminaw, sila katulog na. No, nakita na sa kinyo yung word. Demons responds to believers who know who sent them. Ang demonyo mo respond siya sa mga believers. No? Katong mga tao nga na ay lalong relasyon sa Ginoo lang. O kani. Kisa dire, naman ta. Kisa dire nakahimo sa atong 3 times a day prayer. Pag mata sa buntag nagampo kisa dire. No, ayo kun di manguban nga wala gahimo na. So part na sa tong discipleship. Pag mata sa buntag ampo. Isa na, one prayer na to. Di mo kailangan isa ka oras prayer. Salamatan mo kayo. At ikaduha nga prayer sa oras. Alas 3. O bago ka matulog, pray. Ibig sabihin 3 times a day ka prayer. Pero mabot ang panahon ato na i-upgrade. Sa kailangan sa nato i-master ang 3 times a day prayer. Di man bugat, mata sa buntag pray. Pero bago mo tulog asa mo pray. Sa kwarto lang no. Pero ang akong challenge karon, kung ikaw nakakadiri sa simbahan ka puyo, ato sa altar. Ano example? Pastor Del, matulog na ako Pastor Del. Tapos, pag mata sa buntag, ayaw kag ampo sa ako muna ko na sugod og ugma. Ayaw kag ampo sa imong kwarto pag mata sa buntag. Ampo ka. Pag mata kung nakadiri sa balay ka puyo, pag ampo mo sa pag mata mo sa buntag, gawas ka. Ampo ka. Pasalamat ka sa Ginoo. Altar. Ibig sabihin, increasing of authority. Kung gusto ka mag-increase ng authority, no? Tuo ka sa mando sa Ginoo. Mata sa buntag, mata sa buntag kayo say, malimot man ka. Mata sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-pray ko, dili sa altar. Alas 3, natay gitawag nga 3 PM. O atong i-upgrade ang atong 3 PM prayer. Pero kung naka-importante, bisan 5 minutes lang. Pero kung naalang ka diri sa balay, wa kay mo. No? 3 PM to 4 PM, pray. No? Be faithful. Ampo ka. Tapos karon, isa po si Jilin. Ingo si Jilin. Kuya, muli na ko kuya. Bago ka uli. Pasalamat sa Ginoo. Lord, I declare protection, I declare revival sa akong kinabuhi. Lord, sa akong pag-ulit ng demonyo nga magsinamok sa akong kinabuhi, akong gikan sila sa pangalan ni Jesus. So, unsa to? Bago matulog, pray dire. Di mo na lisod. Para ko ka bago ta matulog. Good night, babe. Good night. Mag-update ka. Pag matag, good morning. Good morning na sa Ginoo. Sa mo, video call pa. O, ito, dito. So, ibig sabihin, pag sa buntag, i-greet mo si Lord. So, sabayan ta mo. No, ato nahimuan. Kung may mga panahon malimot man ka, ayaw ko na yung gulingon, bawal lang Ginoo. Isa po, di na mo mahimo. Ay, hallelujah. Hello. Example, di na mo mahimo. Limot ka. Ayaw ko na yung gulingon. Ina lang sa mong kagulingon, Lord, bawal ugma. Paring kamutan ako ni nga mahimo na ko yun. O katong prayer and atong fasting, no, be faithful. No, ayaw usba-usab yung fasting. Ano man, mahimo siyang open door sa demonyo. No? So to gani sa panahon kubinan man na siya. Kung unsay mong gibitayan nga word, ay fasting ko. Karon Thursday mag-fasting ko. Alas 10, alas 6 hangtod alas 2 sa gabi. Stand dia. Dili pwede nga fasting ko alas 6. Fasting ko alas 6 sa buntag hangtod alas 2 sa udto. Alas 11 man na may okasyon kaon. Fasting na lang ko alas 1 hangtod alas 6. Dili pwede na. You are deceiving yourself. Ikaw pa. Ito may ganun yan. Sakto ko na birthday ka rin. No? Tentasyon to. Anong tentasyon na pasa sa Bible? Na ikakahibat nga pagpapala. May posibilidad nga wala na dawatan ang blessing. Yung pag Ginoo sa iya nga, gialaw na nako. Ano ba? Punta ta kaniyo. Morning gihatag si Mua. Butang ta ikaw ni. Ikaw ni. Tagaan ka. Ginoo dagan ng fasting. Butang ta golden ana kada ko.
Pagkaon, no? Dahil mo gikagat na, nakansel ang blessing sa likod. Pag Ginoo, mapalad ang mga taong nag-antos. No? Every time nga magpasting ka, mabroken mo ka, masugatan ka. Nanay pagkaon, sakto yun. Kung kanusa ka nagpasting, na, di mo lang yung pagkaon nga, mga birthday, pero oras pa mo dyan. Pero pag di mo ito i-refuse, no? Ang blessing na matuwatanin mo, mas dako pa sa gihapat sa demonyo. No? I-distract pa dyan ka, open door pa dyan, madiminuhan pa dyan ka, madimonize ka. Mawala yung gana. No? Pag na yung mga pagkaon, ayaw gamita ang pagsibok sa iyong oras sa fasting. Utuman ka, ayaw ka na. Sacrifice. Kaya naman, naiuna nga nag-sacrifice para sa tuwa. O, wala na, no? Manindo na ta? Kaya mag-minister ko sa inyo kadali.